Si Jose Rizal ay 16 na taong gulang lamang nang siya'y unang umibig. At ito ay kay Segunda Katigbak, isang dalaga mula sa Lipa, Batangas na 2 taon ang tanda niya, ayon kay Rizal. Aking nakilala ang dilag na tila isang talulot ng bulaklak na bigla na lamang mawawasak ng iyong hahawakan. Angkin niya ang mga matang malalambing at may kasiglahan kung minsan. Mga pisnging kakulay ng bagong pitas na mga rosas, taglay ang mga mapanghalinang mga ngiti na nagpapamalas ng maririkit na mga ipin, at ang himig ng diwata ay sa labi niya lumalabas. Sa kanyang kabuuan ay iyong mamamalas ang kariktan ng isang diyosa. Ang tanging araw ng kita'y Pumunta si Rizal sa Trozo, Manila isang araw upang bisitahin ang kanyang lola, kasama ang kanyang kaibigang si Mariano Katigbak. laging alaala ka. Kailan ba Wala ka pong kulala. aking Sama mga pala itong kaibigan ko si Jose Rizal. Kasi ang aking lola, at ang aking kapatid si Segunda, at si Chelsea. kagandahan? Nandoon ang kapatid ni Mariano, si Segunda, at agad na nahulog ang loob ni Rizal sa kanya. Jose, Ho! narinig namin na isa kang magaling na pinto. Maaari mo bang iguhit ang larawan ng isang magandang sisilga? Kung yun po ang ikalulugod ng magandang dirinig, ito po aking ikalingan. Manumaw ka't lunasan yaring ang madlang dusa. Binibini, maaari ka bang tumingin sa akin? Ang tanging araw nang kita'y makita sa aking Ang kapatid ni Rizal na si Olympia ay matalik na kaibigan ni Segunda at isang mag-aaral sa La Concordia College. Bawat linggo'y binibisita ni Rizal ang kanyang kapatid at sa bawat pagkikita'y lalo siyang napapalapit kay Segunda. makakamit ang ligayang O Pepe, kumusta naman ang klase mo sa Ateneo? Mabuti naman, ngunit mahihirap ang mga aralin. Mukhang kinakailangan kong mag-aral ng mabuti. Kumusta naman ang sa inyo ngayon? nang kita'y makita sa aking puso, laging alaala ka. Kaya't dinggin mo ang awit ko, sinta. Manumaw ka't lunasan yaring ang madlang dusa. Jose, para sa'yo, ginawa ni Maricel. Napakaganda nito, Segunda! Ako'y nasisiyahan! Isang hapon, si Olympia naman ay may binigay kay Rizal. Tinanong naman ni Rizal ang kapatid kung sino ang gumawa ng puting bulaklak at narinig ni Segunda ang pagtanong ni Rizal sa kanyang kapatid. Aking kapatid, ikaw ba ang nagpabigay ng bulaklak na to kay Segunda? Anong ibig mong sabihin? Wala. Huwag mo nang alalahanin. Mukhang alam ko na ang ibig sabihin. Patawad, Jose, sa aking ginawa. Huwag kang mag-alala. Pangakong iingatan ko ang bulaklak na. Kailan
Sa kasamaang palad, sa Segunda ay nakatakda ng ikasal sa kanyang kababayan na si Manuel Luz. Sa kabila ng mga pahiwatig ng kanyang pagmamahal, natakot si Rizal at hindi na nag-alok. Alam mo, kung minsan, kailangan din natin sundin yung mga landas na inilatag para sa atin. Kahit pa ito ay lumayo sa ninanais ng ating mga puso. Nagtapos sa maagang oras ang aking unang pag-ibig. Ang aking dalisay na puso ay laging nagdadalamhati sa walang pakundangang hakbang na ginawa nito sa bulaklak na punong bangin. Ang aking mga ilusyon ay babalik. Oo, ngunit walang malasakit, walang katiyakan, handa para sa unang pagtataksil sa landas ng pag-ibig. Laon ng pinangarap ng puso kong ito, na ikaw ay ibigin, pagmahalin mo ako. At ngayon para lumang awit ko'y tingin mo, ang madlang tigati, nais kong tiisin dahil lang sa iyo. Mamahalin kita kailanman, Pandora. Magandang hapon. At pag-asa, walang ibang tanglan sa gitna. Oh, kayo pala, Tiyo. Pasok po kayo. Upo muna po kayo. Pag-ibig kong lahat, ang aking pangarap. Kapag naakit ka ng ibang kaibigan, ngunit asahan mo habang nagluluwat ang puso ko sa'yo, at yun lang ang wakas. Uliran kang sinta, kaya mahal kita. Leonor, tanggapin mo sana ang pag-ibig ko sa iyo. Gusto kitang lagi sa aking tabi habang buhay hanggang sa ako'y tumanda at mamatay.
Ipinagkasundo sila sa edad na 19 at 13 at tumagal ito ng 10 taon, sa mga taong 1882. At may nangyaring insidente, lumisan si Rizal at nagtungo sa Espanya nang walang anumang abiso kay Leonor Rivera, na nagdulot ng pagdadalamhati kay Leonor. Ang kanilang komunikasyon ay sa pamamagitan ng sulat, ngunit sa mga sandaling nagpapadala si Rizal ng kanyang mga liham ng pagmamahal at paghahangad ng presensya ng dalaga, hindi na sumasagot si Leonor dito. Mahal kong Pepe, lubha akong nagpapasalamat sa mga panahong nagdaan na nakasama kita. Kung anong nais kong makita at malaman ang iyong kalagayan, ay ganun din ang aking kahilingan na ikaw ay makapiling na muli. Kung alam mo lang sana, ang pagnanais kong makapiling ka hanggang pagtanda. Kung alam mo lang kung gaano akong nasaktan nung malaman kong ikaw ay lumisan papuntang Espanya. Ngunit, wala akong karapatan para pigilan ka sa iyong nais. Kay tagal kong hinintay ang iyong sulat sa pag-asang ako ay naaalala mo pa. Ngunit, tila yata ako ay nakalimutan mo na. Habang binabasa mo ang sulat na ito, ay kasal na ako sa isang Ingles na ipinagkasundo sa akin nila ama. Siya si Henry Keeping. Mabait at mabuti siyang tao. Huwag kang mag-alala sapagkat sisikapin kong maging maligaya sa piling niya. Huwag mong kalilimutan na kailanman ay hindi ka mawawala sa aking puso't isipan. Ang iyong Taimis. Noong Mayo 1888, bumisita si Rizal sa London ng pansamantala at tumuloy sa tahanan ng pamilyang Beckett. Sina Ginoong at Ginang Beckett ay mayroon silang 2 anak na lalaki at 4 na anak na babae. Good morning, sir. I hope you're having a great day. I am here because I am looking for a room to rent. Is there any available? Good morning, Henry. I'm glad you came. You become to the right place. Our rooms are known for the comfort, convenience. I am Mr. Charles Beckett. By the way, it is a pleasure to meet you. Mr. Hussein, this is my daughter. Jotro, this is Hussein. JT, Company Hussein. Yes, Father. Nang manatili si Rizal sa tahanan ni Ginang Beckett, nadama niya ang pagkalugod kay Gertrude, ang panganay na anak na babae ni Ginang Beckett. Si Gertrude ay isang magandang dalaga na may mga asul na mata at kayumangging buhok. Tinatawag niya si Gertrude na Getty at dahil rito, tinatawag din siya ni Gertrude na Betty. Betty, I feel a deep connection with us. Is there a future behind these fleeting moments? Jetty, you are a beacon of light in my life, but my path leads me elsewhere. I must follow it even if it means leaving you behind. But first, please, allow me to give you this memento. Betty, this is beautiful. A piece of you remembered by. Please keep it close, Jetty, because it holds the essence of our shared moments.
Nagpaalam si Rizal kay Gertrude, iniwan sa kanya ang isang piraso ng kanyang sining at isang piraso ng kanyang puso, habang silang dalawa ay nagtungo sa magkabilang landas na tila'y kahit sila ay magkalayo. Puso nila ay magkalapit, maikling romansa na nagbunga noong tagsibol. Naiwan ang kanilang mga puso na nagpapatuloy na nakabahid sa maiksing pag-ibig na namulaklak sa kanilang alaala. Magandang umaga po, Kapitana. Ikaw pala, Jose. Jose, pasok ka. Alam mo namang laging bukas ang aming bahay para sa iyo. Nariyan mo ba si Leonor? Si Leonor, nasa hardin siya. Alam mo na yung daan. Dapat mong malaman sa oras na ito, nais ko ay ligaya. Kung tunay bang ang iyong puso'y nakasanglana, pilit O Jose, anong meron at naparito ka? Hindi ko kayang hindi pumunta, Orang. Alam mo na yan. Saka, may dala akong isang bagay para sa'yo. Sa panglihaw? Masyado mo na akong pinapaligaya, Jose. Espesyal ang bagay na yan. Hindi mo makikita ang laman hanggat hindi mo na itatapat sa nilampara. O sige, tignan natin. Sige ba? Asahan gilid, mundo nga may gunawin. Ikaw at ikaw rin, at wala nang ibang mahal sa akin. Mahal kong Luno, ang iyong kagandahan at biyaya ang liwanag ng aking mga araw. Lagi kang sa akin, Jose. Taos puso kong sinasabi ang bawat salita, Orang. Ang ganda, Jose. Pero alam mo namang may inaasahan ng aking mga magulang. Ang iyong puso'y nakasanglana. Naiintindihan ko, ngunit kailangan ko maipahayag ang aking damdamin anuman ang kahinatnan. Sa kamay ng iba. Jose, sana hindi mo binibigyan ng problema ang aking anak. Hindi po, Kapitan. Ang aking mga layunin ay marangal at malaki ang pagmamalasakit ko kay Leonor. Totoo nga na ikaw ay may malaking pinag-aralan, ngunit marami kaming dapat isaalang-alang. Ama, laging nagpapakita ng kabutihan at paggalang si Jose. Sana'y huwag mo po siyang higpitan. Sige, ngunit Jose, maraming dapat isaalang-alang. Naiintindihan ko po, Kapitan. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ang aking sarili. Jose, lagi kong itatangi ang mga sandaling ito at ang liham na iyong ibinigay. Ako rin, Orang. Gagawin ko ang lahat. Palagi. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Your presence illuminates the room like a ray of sunshine. Gracias, Jose. Your words are charming as your name. Consuelo, in your eyes, I see a world of possibilities. Would you honor me to be your company and allow me to know you better? Jose, your words are captivating. I would love to spend my time with you.
Your laughter is like a melody that soothes my soul. Will you walk with me in the park tomorrow? I would love to. Your company brings me joy and comfort. Consuelo, my heart beats for you alone. Would you allow me to court you despite the differences in our world? Jose, your affection is a gift I hold dear. I will stand with you no matter. Isang hapon ng taglagas, pagkatapos ng paglipat ni Rizal sa isang Spanish legation sa distrito ng Azabo ng bayan ng Tokyo, ay may nakita si Rizal na isang binibining Haponesa na naglalakad malapit sa Spanish legation. Bilang isang lalaking may paningin sa mga babae, si Rizal ay agad na nabighani sa kanya. Ninais niya itong makilala, ngunit paano nga ba? Nagtanong si Rizal sa mga empleyado ng Spanish legation at kanyang nalaman mula sa isang hardinero na ang binibini ay anak ng isang samurai at nangangalang Seiko Usoy. Nalaman din ni Rizal na naglalakad ang binibini malapit sa legation tuwing hapon. Isang hapon, si Rizal kasama ang hardinero bilang tagapagsalin ay masugid na hinintay si Seiko na dumaan sa may pintuan ng legation at nang papalapit na ito ay si Rizal naman ay magalang na nagpakilala. Konnichiwa, Ojo-san. Konnichiwa. 私の名前はオセレサと申します。よろしくお願いします。 Good afternoon to I'm Seiko Uso. I'm also glad to meet you. Kariwa Osisan Omoto Srirai desu. Kariwa Manila kara kimashita no desu. Yubijin na Okato desu. そうですか構いませんです。私の理解に来なったのです。それじゃあ私はここまでみたいですね。Rizal san, galbate kudasai. ありがとうございます。 Arigato. Mula na nagkakilala sila Rizal at Osei-san ay araw-araw na silang nagkikita. Sila ay pumupunta sa iba't ibang magagandang tanawin ng Tokyo gaya ng Imperial Art Gallery, Imperial Library, mga universidad, botanical garden, mga parke at mga dampana. Nagsilbing malaking tulong si Osei-san sa pamamalagi ni Rizal sa Japan. Siya ang nagtayo bilang tagapagsalin ni Rizal sa lingwahe, lalo na sa kabuki. Nagsilbi siyang guro ni Rizal sa Nippongo. Tinuruan niya rin si Rizal ng mga kaalaman, kaugalian at kasaysayan ng Japan. Ang kagandahan at pagmamahal ni Osei-san ay nakakapang-akit para kay Rizal at nag-udyok sa kanyang mamalagi na lamang sa Japan. Ngunit, ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas ay nanaig kung kaya't siya ay lumisan at bumalik sa Pilipinas. Si Rizal ay sumulat para kay Osei-san bago siya tuluyang lumisan. At sa pamamagitan ng sulat na iyon, si Rizal ay tuluyang nagpaalam na kay Osei-san. Hello there, how can we help you? Good day. I am Jose Rizal and I'm in need for a room to stay. Do you have any extra room there? Of course, Jose. I am Marie and this is my sister Suzanne. Come in. Thank you. Please take a seat. Thank you. Hi sir,
name, Jose? Make yourself at home. Would you like something to drink? No, I'm not thirsty. Thank you for being concerned. Jose, the weather outside is nice. Would you like to go for a walk? I'd love to, Suzanne. Shall we go? Habang tumatagal, naging komportable si Rizal sa magkapatid na Jacoby na si Marie at Suzanne dahil hindi nila ito itinuring na kakaiba sa kanila. Hindi napigilang magkaroon ng nararamdaman para sa kanya si Suzanne. Ngunit hindi siya sigurado kung paano ito ipahayag. Hindi niya malaman kung dapat ba niya itong sabihin, ngunit sa huli, nagbasya siyang ihayag na lamang ito. Jose, there's something I've been wanting to tell you. What is it, Suzanne? Please don't hold it. Since you came here, I've started to have feelings for you. I hope that's okay. You're a good person, Suzanne, but my heart belongs to something greater. I hope you understand that. I understand. Your passion is admirable. But promise me you'll take care of yourself. You don't need to remind me of that. I will. I promise. Nang magpaalam si Rizal sa magkapatid na Jacoby para umalis papuntang Madrid noong Hulyo 1870, pinagmasdan siya ni Suzanne habang iniisip na ang kanyang nararamdaman kay Rizal ay hindi na matutugunan. Sa pagkawala ni Leonor Rivera kay Rizal, ay naisipan naman itong libangin ang sarili sa panliligaw ng ibang babae. Habang siya ay nakatira sa bahay bakasyonan ng mga Biarritz Villa Eliada, hinayaan itong palalimin ang nararamdaman kay Nelly sa kadahilanang nasa kay Nelly na ang lahat ng katangian na hinahanap ni Rizal sa isang babae. Nagkaroon ng namuong pag-ibig sa pagitan ni Rizal at Nelly Bauster. Naakit si Rizal kay Nelly sa dahilan sa katalinuhan, mahinahon at mataas na moral ng dalaga. Ipinagtapat ni Rizal sa kanyang mga kaibigan na nagkaroon siya ng pagnanais na pakasalan si Nelly Bauster. Isa sa kaibigan ni Jose Rizal ay si Antonio Luna ay nagustuhan din si Nelly, ngunit bigo itong sungkitin ng puso ng dalaga. Sa pagkabigo ng panliligaw kay Nelly, hindi mapigilan ang pag-inom ni Antonio Luna ng alak sa pagtitipon. Dahan-dahan itong naglakad tungo si Luna kina Rizal at Nelly habang ang dalawa ay masayang nag-uusap. Nelly, alam mo ba na hindi ka ang tipo kong babae? Isa lamang kita sa mga koleksyon ko. Antonio, masyado yatang matalas ang mga dila mo. Ayaw mo naman ata magkaroon ng duelo ngayon, hindi ba? Ipagkumandan niyo po, Gino. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang magkaibigan dahil sa pag-ibig nilang pareho sa dalagang si Nelly. Muntik nang mauwi sa duelo ang away ng dalawa, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito natuloy. Maraming naging pagsubok ang dumating sa dalawa at sa kabila nito ay naisipang mag-usap ni Rizal at Nelly. Nelly, hindi ba't ayaw ng iyong ina na ikaw ay aking pakasalan dahil sa tingin niya hindi kita kayang sustentuhan? Oo, Jose. Gusto kitang pakasalan. Ngunit kung gagawin mo ang gusto ko. Hindi ata ako sang-ayon sa iyong nais. Sapagkat, oo, mahal kita, Nelly, pero hindi ko kayang maging isang protestante. Nanatiling magkaibigan si Rizal at Nelly sa kabila ng hindi nila pagkakatuluyang dalawa. Nagpaalam si Rizal kay Nelly noong Marso 30, 1871 para tumungo sa Paris gamit ang pagsakay sa tren. Ngayong lilisan ka na,
Hinahangad ko ang masaya mong paglalakbay at naway magtagumpay ka sa iyong mga ginagawa. At higit sa lahat, naway patnubayan ka ng Diyos at gabayan niya ang iyong daraanan ng mga biyaya. At naway matuto kang magsaya sa buhay. Ang tanging pabaon ko sa iyo ay aking mga dalangin. Sa kapanahunan ni Rizal sa Dapitan, marami siyang mga magagandang naipamalas sa Dapitan. Doon din niya natagpuan ang isang kanyang huling pag-ibig na tunay at wagas sa katauhan ni Josephine Bracken. Ang aking pagmamahal. We have to find Dr. Jose Rizal, father, to cure your eyes. I heard that he is here in the Philippines now. I really don't know where to find Dr. Jose Rizal, father, but we have to try. Oh, Dr. Jose Rizal ba ka? Yes. Kilala ko siya. Maaari mo kayong dalhin sa kanya. Thank you very much. You're welcome. Walang hanggan. Sakaling masawi ang puso at kahit palad ko'y mabigo, kung ikaw ang sasanin. Ginoong Rizal, may naghahanap po sa inyo, kaya dinala ko na po sila rito. Sila sina Josephine Bracken and George Stopper. Papasokin niyo sila. Natuloy ko yun. Habang papasok sina Josephine at ang ama mula sa pagkakatungo dito, ay inaakay naman nito ang ama at dahang-dahang inaangat ni Josephine ang ulo at sa kanyang pag-angat ay biglang huminto ang mundo. Buhat nang makita niya si Rizal ay nabighani na siya rito. Ay hindi magdaramdam. Nice meeting you, Dr. Rizal. As you can see, I'm blind. And I heard that you're good in curing eyes. We traveled here to meet you, hoping you can cure my eyes. I want you to be my doctor. It's a pleasure to meet you, Mr. Topper. Miss Josephine, I promise that I will take good care of your father. Please allow me to check your father's eye. Ang puso ko'y asahan mong iyo lamang. Maniwala ka, mutya, ang ligaya ko'y ikaw. Pagsuyo ko sa iyong ganda'y walang hanggan. Sakaling masawi. Miss Josephine, we need to check the internal problems of your father's eye first, so you can come back here tomorrow. At matapos suriin ni Rizal ang mata ng ama ni Josephine, ay agad namang nagpaalam ang mag-ama, saka ito umalis. Subalit, di pa man nakakalayo ang mag-ama, ay tinawag na ni Rizal si Josephine at ito ay tinanong. Miss Josephine, please wait. Yes. Can we meet up tomorrow after your father's diagnosis? Let's see. Kinabukasan ay natuloy ang pagkikita nila Rizal at Josephine at sila'y namasyal sa hardin, umupo sa ilalim ng puno habang nag-uusap. Kung ikaw
Did you know that I wrote 2 novels? I started writing poems when I was a child, and as far as I recognize it, I finished starting my novels. Did you finish your novels? Yes. Can you imagine it? I traveled across the world, witnessed various types of cultures, just to finish my novels. How about you, Miss Jessica? Sadly, I raised alone by my father. Even though he is not my real father, he treated me as his own. My mother was dead by giving birth of me. I live alone in sad life. Don't be sad. I'm here for you. From now on, you'll never be sad in alone. Oh, my father might looking for me. Bye, Rizal. See you tomorrow. See you tomorrow. Palad ko'y mabigo kung ikaw sanay Good morning, Dr. ay Serso. hindi magdaramdam at langit din ituturing niya rin buhay. Pagkatapos masuri ni Rizal ang mata ni Mr. George ay agad naman niya itong kinausap tungkol sa anak nito na si Josephine upang ipabati dito ang kanyang nararamdaman sa dalaga at tuluyan ng hingin ang kamay nito sa kanyang ama sapagkat balak ng pakasalan ni Rizal si Josephine. Mr. Topper, you raised a nice, kind, and beautiful daughter. I referred to as maybe no. I love her and I'm here to ask for your permission. You're really in love with my daughter. I will allow you and give my permission. But promise me that you will never hurt her. Thank you, Mr. Topper, for giving me your permission to marry your daughter. At kinabukasan, agad namang nagtungo si Rizal sa simbahan upang maghanap ng pare na magkakasal sa kanila ni Josephine. Subalit, nang makahanap na ito, ay tinanggihan siya ng pare. Sila ay di pinayagang maikasal sapagkat si Rizal ay isang irehe. At dahil sa di sila pinayagang magpakasal, nagdesisyon silang sila nilang dalawa ang magpakasal. At kalaunan ay nabiyayaan sila ng anak. Subalit namatay din ito sapagkat ito'y tulad ni Rizal nung bata pa siya. Ito ay malnutrisyon at mahina. I, Jose Rizal, accepted Josephine Bracken as my wife for eternity. I, Josephine Bracken, accepted Jose Rizal as my husband. Kung ikaw sanay ay hindi magdaramdam